Helicopter ride nga lang ba? O may mas malalim pa na koneksyon? Muling umingay ang usapin matapos sumabang sa pagdinig na sina Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto ay nakasakay umano sa helicopter ni Zaldico noong panahon ng eleksyon. At ayon nga sa 18 Marines, ang nasabing ebidensya ay isa lamang sa mga marami pang impormasyon na nais nilang ibunyag upang maipakita ang buong katotohanan tungkol sa ugnayan ng iba't ibang opisyal sa mga nasabing proyekto. Heto ang video, panoorin natin. Ano yung helicopter na yan? Oo, iba pa pala yan. Kanino yung helicopter na yan? Kay Boss Saldi po, Your Honor. Sa Ayun. ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Albay? Zaldico nga. Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. Dalawa po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Eli Saldi ko po. And for the record, ang nakasakay, Sino Ayun. yung sakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election? Mm. Election ba yan? Yes po. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends at Chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. So close na close. At sa ating nakitang picture na kung saan naka-okay, nakaganito itong dalawa, si Tito Soto at si Ping Lacson, ito yung video na ibang anggulo. Ayun. Ay, di ba? Kita nyo? Uy! Liliparin na tayo. Tayo na. Ramdaman ko yung makina. Ayun, nakita nyo. Napanood nyo. Si Senator Ping Lacson nga at si Senator Tito Soto. Naganon siya eh. Naganon sila eh. Silang dalawa. So masasabi natin na hindi ito AI. At ito pa ang nakakagulat. Ang sabi ng isang Marine, sangkot daw itong si Erwin Tulfo. Pinangalanan na niya eh. Erwin Tulfo daw na bumibili ng babae. Sangkot sa human trafficking. Hindi ba nakakahiya? Gaano kaya ito katotoo? Panoorin natin ang video na ito. Sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. Okay. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, Totoo, mabigat yan. punishable by 15 to 20 years. Tapos senador plus pa? perpetual disqualification to hold public office. Ay. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, Ay. pagpipilian 5? niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, Ay. then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Ay. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama Okay. ko silang naghatid nung babae. Ay. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? o minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then Grabe yung napili pala. niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Oh. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap Sino naman yung may yan. Baka experience? mamaya,
mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Ay, VIP. Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Sabit na naman. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Oo, sinabi na ngayon Saan kanina. lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... So grabe pala. Ang ating mga politiko na nakaupo ay may bahid pala. Akala natin no, may programa si Erwin Tulfo na bitag, sumbungan ng mga kabalastugan na nangyayari sa bayan. Tapos ang kapatid niyang si Raffy Tulfo, sumbungan din ng kanyang programa ng mga kabit-kabitan kuno, mga ganyan. Tapos malalaman natin, ito palang kapatid ni Raffy Tulfo, di umano daw ha, sabi ng ayon niya sa 18 Marines. Ito pala si Erwin Tulfo ay bumibili daw ng babae. Wala ba napanood ako kamakailan lang isang babae sa Viva Max. Ang sabi niya, meron daw isang senador na malakas daw mag-tip, malaki daw ang bigay ng tip doon sa mga babae. So ito kaya yun? Ito kaya yung kinukwento ng isang babae mula sa Viva Max? Para kasi magkatugma eh. Pero anyways, huwag nating isali yung babae doon sa Viva Max. Ang ating pagtuunan ng pansin ay itong sa 18 Marines. Sa isang marine na sinabi nito, binanggit niya ang pangalan ni Erwin Tulfo na isang VIP. Hindi ba't nakakaya? Hindi lang pala maleta at hindi lang pala pera ang dinideliver, kundi pati babae. Ayon niyan mismo sa isang marine, doon sa 18 Marines ha, at take note, not once, not twice, but many times. Kaya pala, ayon na ayon yung imbestigahan ng flood control, ay dadawit at magiging dawit pala talaga kayo. At biruin mo itong mga pinangalanan ng 18 Marines na nakatanggap ng maleta, heto lahat, itong mga pangalan na ito, ay ito yung mga listahan na mismong sumisira, naninira sa mga Duterte. Gayong nasa kanila pala ang tunay na baho. Sila pala ang may bahid. Tapos talo ang taong bayan na pamahagi ng mga maleta na may pera na pakinabangan na nila. Na maleta republic tayo, tayong taong bayan. Na kaya pala ayaw kumibo, ayaw pansinin at ayaw pakailaman ni na Tito Soto, Lacson, Erwin Tulfo, ang flood control sa Blue Ribbon ay gayon naman pala, dawit pala sila. Pero may asawa ba itong si Erwin Tulfo? Kasi hindi ko alam. Pero kung may asawa ito, ay lagot. Lagot si Erwin Tulfo sa kanyang asawa dahil sa Blue Ribbon. I'm sure siguro pag uwi niya mamaya, mag-aaway yun. Ano kaya nga didepensa ni Erwin Tulfo? Nabulgar na nga siya sa taong bayan, tapos nabulgar pa siya sa kanyang asawa na nambababae. Kayo ba sa palagay ninyo, totoo kaya ang statement ng Marines na bumibili ng babae sa Senator Erwin Tulfo? At hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa. At ano kaya sa palagay ninyo ang dahilan? Bakit sumakay sa helicopter ni Zaldico itong si Senator Ping Lacson at si Senator Tito Soto? Ano-ano pa kaya ang lalabas ng mga ebidensya sa susunod na linggo? At may nakahanda pa kayang mga bala ang 18 Marines na ito laban sa Maleta Republic? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.